nakapasok ka na. Nakapasok na ba ako? Oo. Sige, Oo. pwede na ako magsalita, Hindi, ha? huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita! Pero ito nga mga batang helmet, is ko parang kababangon ko lang, no? Woke up like this. Grabe yung mga kaganapan, no? Sabi ko nga sa post ko, videographer, talunin nyo ang Toro family. Sa pagkakaroon ng reality show. Kasi diba, sila, Mami Tony Fowler, talagang reality vlog yung gawa nila. Diba, may mga CCTV, kung ano talaga nangyayari sa bahay nila. Yun talaga yung mapapanood mo. Dapat ganyan ang ginawa niyang sila Alan Peter. Ay, mukhang mas totoo ata ito. Yan? Totoo ba yan? Totoo ang bloopers. Pero ito nga, may tinatawag nga tayo ng mga unwanted or uninvited visitor. Visitor yan? Bakit ba dumating pa yan? Visitor. Sino ba yung dumating na yan? Pero ito ha, para sa akin, hindi to visitor dahil talagang ang galing ng pagdating. Yung pagdating ni Kung Jose Alvarez. Dinamay siya? Diyos ko, oo, napanood nga daw niya sa Facebook yung hearing. Kasi hindi naman daw niya alam na may hearing pala, na may paganito. Ito, sa akin ba nila binigay yung malita? Dahil babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka dito, hindi man ako pupunta dito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang malis. Kausap ko siya noong isang araw. Sabi, pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang, na ako, wala akong tinanggap personally, for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Check, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong. Yes. Baka pwede kayong magtanong, okay lang, mga 5 minutes, panic. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako, kala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap sin. Or, Actually, nakita ko text report, tapos na rin talaga. Oo. At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Doc, for being here. wala ba kumalinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta ka, sama ako. Eh, nakita ko ngayon, may meron kayong, hindi ko alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako, maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon, mga alas 10, papunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Eh, tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalatag yung pangalan niyo as you were saying hindi totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na.
Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang. Nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita? Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret na nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, pinula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin. Pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldico dahil wala naman utang si Saldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Pasensya na. Pasensya na. And thank you very much. What is the most sa relation yung sabi ko? Kung wala po talaga. Kakilala. Si Saldico, congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung Park House. I'm always seen in the Park House. Wala akong, saan ba yung Park House na yan? Wala akong alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico's Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko na sana, naabutan ko yung mga Marines para at least sa akin ba yun talaga binigay yung pera? We'll make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi. But what I wanted Nawag mo na ako para what I want to assure yung cabinet at saka, yun nga, wala na. tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. Walang parliamentary courtesy. Pupunta ko rito dahil we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di sana man daw umattend siya at naabutan niya yung 18 Marines. Kasi pagpunta niya doon, wala yun na yung mga 18 Marines. Wala Pero na. ito pala, no, 2 ex-Marines na lang yun. Oo, hindi naman daw 18 yung mga Marines doon. Pero ito nga, ang galing ng pasok nitong si Kong Alvarez, videographer, may resibo siyang dala. Kasi sabi nga, kasi gusto daw nga niyang tanungin mismo sa harapan nitong mga 18 Marines kung kanino nyo ba binigay yung maleta. Kasi, di ba? Dinamay yung pangalan niya. Pero ito yung pasabog doon. Meron palang inaan sa kanya eh. Videographer, may pinapakiusap. Anong pakiusap yun? Ito nga, binasa nga niya sa text kasi na may resibo siya. Yung kay Mike Defensor na para nga daw dun sa umpisahan yung proposal ng impeachment naman para kay PBBA. Yun naman pala. Eh kaya lang nag-no siya kagad. Ba't ba kasi nag-no siya? Malay ba natin sa kanyang sariling dahilan. Pero hindi pa nga daw kasi niya nababasa kung ano yung magpo-propose ka na kagad, diba? Ng pa-impeachment. Edi ayun na nga yung pangalan niya nandun sa mga maleta. Paano kung nag-yes siya? Baka wala yung pangalan niya doon. Kasi yun yung, yun yung context ng statement niya. Nag-no nga siya eh. Ano nangyari? Bakit nandun na kagad yung pangalan niya? Dinamay So, siya. parang what if Oo. nag-yes siya, wala ba doon yung pangalan niya? Yan ang i-comment nyo mga kabatang helmet. Kung ano masasabi nyo, no? Na pag ba hindi sumang-ayon sa gusto nila, idadawit ka nila sa isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Pero kapag sumang-ayon ka, umokay ka, nag-yes ka, absuelto ka. Ganun ba yun? Ganun ba ang kalakaran? Ganun ba yun? Nakakaloka, no? Pero, Ano namang itsura ni Atet?
Nako, di parang syempre nagulat. Kasi uninvited guest nga. Wala nang Bigla- nasabi? Biglaan, oo, parang narinig ko na parang okay. Tapos, nagpalit na sila ng upuan. Ah. Dapat alis na si Kong. Syempre, nandun ang media. Ang daming mga katanungan. Umupo pa rin si Kong. Hindi ba siya tapos? Sinagot pa rin niya, mga katanungan. Kasi alam nyo, mga kabatang helmet, kung wala naman talaga kayo tinatago, hindi kayo talaga tumanggap na kung ano man, wala kayong kasalanan, kayang-kaya nyo humarap. Grabe, ng on the spot, ng right then and there, Oo. diba? Anong kinalaman ko dyan? Ay, alika, tanungin niyo ako. Parang At ganon. hindi mo kailangan ng statement na kailangan mong basahin sa papel. Hindi. Kasi alam mo mismo kung ano yung nangyayari. At kukwestiyonin kasi siya ng asawa niya. Oh, di ba Asan yung sabi pera? niya, di ba sabi nga niya, baka question siya ng asawa niya, nasa na yung Oo. maleta. Oo. Kasi dinadamay niyo kung saan yung Oo. binigay, di ba? Oo. Comment yun ako ano masasabi ni John, pero Diyos ko, no, abangan ng susunod na kabanata. Pero nagtataka lang talaga ako, yung mga 18 Marines ko, no, meron silang pare-parehas na t-shirt. Ano to? May pa-uniform, may free uniform pala ang pag-attend doon. Parang may Bible verse yata yung t-shirt nila. Pero nakakaloka lang talaga, no? Uy, magkano ginastos niyo dyan? Mahal ang pagpapaprint. Mura lang naman siguro yun. Sa anong budget ang ginamit dyan? Saan nyo kinuha yung pinang gastos nyo dyan? Pero anyway, highway, ayan nga, ikaw man ako masasabi nyo dyan. Pero ito naman masasabi ko talaga, ay, Diyos ko. Ang bottom line lang dyan, pag ang isang tao ay ayaw bumaba sa pwesto at hindi matanggap yung pagkatalo, talagang moro-moro na lang mangyayari sa atin. Ay nako, mapepetra siya. Talaga.